Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na pinagkalooban niya na ulit tayo ng panibagong araw ng pagsamba. Araw ng April 17, entitled God Cares for You. So atin po itong saliksikin. Mababasa po yan sa In Heavenly Places na libro. So sa ating key text sa Matthew chapter 6 verse 26, Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? So dito mga kapatid, mapapansin natin na ang mga ibon sa himpapawid ay sila ay hindi nagtatanim, hindi umaani, ngunit sila ay pinapakain ng Ama sa langit. Paano na kaya tayo? Or gaano niya tayo minahal kaysa sa mga ito? Na isipin po nating mabuti ang katapatan ng ating Panginoon sa atin mismo. Na mas higit pa tayong minamahal sa lahat ng kanyang nilikha. As we look upon the leafy trees waving with fresh, green foliage, and the earth covered with its green velvet carpet, and the flowers and cherubs springing from the earth, we should remember that all these beauties of nature have been used by Christ in teaching His grand lesson of truth. So dito mapapansin natin na ginagamit ni Kristo itong ilustrasyon para maibahagi ng Panginoon ang kanyang mga salita at maibahagi niya sa atin ang kanyang mga katotohanan. At mapapansin din natin na kung makikita natin ang kanyang mga nilikha sa nature ay talagang napakaganda. Mabubuhayan tayo ng pananampalataya at kasiglahan. Sa mga puno, ibon, sa himpapawid, mga preskong hangin, ang mga berdeng dahon na nakakover sa mundong ito, na mga bulaklak na nagbibigay kagandahan sa kapaligiran. Nawa ay maalalaan natin yung kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon sa anuman ang ating sitwasyon dito sa mundo. Lahat ng ito ay pinagkaloob niya sa atin upang maging may kagalakan tayo at bilangin natin ang lahat nating pagpapala. So sinasabi din dyan na as we look upon the fields of waving grain and listen to the merry songsters in their leafy homes and view the boats upon the water of the lake, we should remember the words of Christ upon the lakeside, in the groves, and on the mountains, and the lessons that taught by Him should be repeated to us by the similar objects of nature which surround us. So kung mapapansin natin yung kapatagan at ang lahat ng mga nilikha ng Panginoon, mga ibon na nag-aawitan, mga dahon mga berdeng dahon, at kapag tayo ay nakasakay sa bangka, sa ilog, ay makikita natin ang mga tubig ng ilog. At maalala natin ang mga salita ni Kristo patungkol nung siya ay sumakay ng barko. Na ang kanyang mga pangako sa atin ay talagang natutupad. Hindi ito walang kabuluhan sa buhay natin, kundi ito yung nagbibigay paalala, yung pag-ibig ni Kristo sa atin. At ito din yung naghahatid ng lesson na itinuro sa atin ng Panginoon na paulit-ulit upang matuto tayo kapag tayo ay nakatingin sa ating kapaligiran na punong-puno ng pag-ibig ng ating Panginoon. He made use of the leafy trees, the cultivated soil, the barren rocks, of the flowers of beauty struggling through the clefts, the everlasting hills, the glowing flowers of the valley, the birds caroling their songs in the leafy branches, the spotless lily resting in purity upon the bosom of the water. So nilikha ni Kristo ang lahat ng mga bagay na ito upang mapansin natin at ma-realize natin kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon. Makikita natin ang mga bulaklak, mga puno, punong kahoy, mga bato sa dagat at sa mga magagandang bundok na nagbibigay kagalakan sa ating mga mata. Mga bulaklak sa kapatagan, mga ibon na nag-aawitan. At ang lahat ng ito ay nagbibigay ng paalala patungkol sa pag-ibig, sa dakilang pag-ibig ni Kristo sa atin. Voices inspired by God are crying, "This is the way, walk ye in it. If man will hear the voice of warning, if they will trust to God's guidance and not to finite judgment, they will be safe." So mapapansin natin dyan na kung ang boses ng Diyos ay ating pinakinggan, ating narinig, na nagsasabi sa atin na tayo lumakad sa katwiran, at kapag
tayo ay nakikinig sa kanyang mga payo, sa kanyang babala, at tayo nagtitiwala sa kanyang mga gabay sa atin, tayo ay maliligtas. Tayo ay magiging maliligtas sa ating mga daan na nilalakaran. All these objects that made up the living scene around them were made the medium by which his lessons were impressed upon the minds of his hearers. So, ang lahat ng ito, lahat ng mga bagay na ito ay ginamit ng Panginoon para sa ating kabutihan at magbibigay ng aral kung paano natin ma-impress sa ating pag-iisip ang kabutihan ng ating Panginoon. At kung ating maririnig ang kanyang tinig, huwag na po nating imatigas ang ating mga puso. At dito natin marirealize kung gaano niya pinagkaloob sa atin ang kaligtasan, mga kapatid. They were thus brought home to the hearts of all, leading them gently upon from the contemplation of the Creator's works in nature to nature's God. So, kapag lagi nating tinitingnan ang kapaligiran, napapansin natin ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Ang pag-ibig ng Ama, lahat ng bagay na ito ay pinagkalooban niya para may magamit tayo sa kanyang kaluwalhatian. At itong lahat ng ito, ng kanyang mga pagpapala, ay magpupuno sa ating mga puso at magdadala sa atin tungo sa pag-contemplate, tungo sa pag-meditate, kung paano tayo maging kagaya sa ating Panginoong Hesus, na maging Christ-like in character tayo, yung buhay natin, paano si Kristo na buhay dito sa mundo. Kaya atin pong pagsikapang mabuti na marating ito sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, dahil nagsasanay po tayo dito sa mundo. Tingnan natin ang lahat ng bagay, kung ito ba ay nagbibigay din sa atin ng kagalakan sa ating mga puso. So, kinakailangan gamitin natin ito sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. In one of his most impressive lessons, Christ says, "Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them." So kapag tayo nalulungkot, nagpoproblema sa napakaliit na bagay, isipin nating mabuti ang mga ibon sa himpapawid. Sila ay hindi nagtatanim, hindi umaani, ngunit sila ay nagtitipon ng kanilang makakain. At sila'y pinapakain nga ng ating Ama sa langit. Paano na kaya tayo? Kaya kung ano man ang situation mo right now, God will care for you. Ano man ang mga pinapahintulot ng Panginoon sa ating mga buhay, patuloy siyang umiibig sa atin at hindi niya tayo bibiguin. The great teacher is here leading out minds to understand the parental care and love which God has for His children. He directs them to observe the birds flitting from tree to tree or skimming upon the bosom of the lake without a flutter of distrust or fear. So, ang ating dakilang guro na siyang nagbibigay ng gabay sa pag-iisip at pag-iintindi ng bawat isang kanyang mga anak, ay nagbibigay siya ng pag-ibig at pag-aalaga sa kanila. Dinadirect niya ang ating mga daan. Kung ating i-observe lang yung mga ibon sa himpapawid, ang kanyang ilustrasyon, mga bagay sa mundong ito, mga hayop na nakikita natin, mga kapatagan, mga kabundukan na ating nakikita, ito yung nag-i-impress sa pag-ibig ng Ama, kung gaano niya tayo minahal. At nawa, gumawa po tayo ng buong puso na pagtitiwala sa ating Panginoon at hindi po matakot anuman ang ating pagdaanan, kumapit po tayo sa Kanya na siyang naglalang ng buong mundo. God's eye is upon these little creatures. He provides them food. He answers all their simple wants. Jesus inquires, "Are you not much better than they?" So, makikita natin dito mga kapatid, na pinaprovide ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ng mga hayop, mga ibon, mga halaman, ulan, init, provided yan ng Panginoon. At si Kristo ay nakakaalam din sa ating mga kinakailangan. Tayo ba ay higit? Sila ba ay higit pa sa atin? Kaya mga kapatid, isipin nating mabuti. Lahat ng ito ay pinagkaloob ng Panginoon. So kinakailangan tayo ay mas magtiwala pa sa Kanya, mas lumapit pa sa Kanya. Kung ano man ang ating mga kahinaan at kabiguan na nararamdaman, patuloy siyang nagpapaalala sa atin at patuloy siyang nagbibigay ng pag-ibig at pangangalaga sa ating mga sarili.
So nawa, bigyan natin ng pansin ang kalayaan, ang kaligtasan na iniatas niya sa atin, ang mga gawain na dapat nating magampanan. Kung ano man ito, nawa ay magbibigay kaluwalhatian nga sa ating Panginoon. If God cares for and preserves the little birds, will He not have far greater love and care for the creatures formed in His image? So, isipin natin ng mabuti, paulit-ulit nating itanong sa ating mga sarili. Kung ang Diyos ay mas pinapangalagaan niya o inaalagaan niya ang mga ibon sa himpapawid, gaano kaya tayo na ipagkakaloob niya sa atin ang dakilang pag-ibig at pangangalaga na tayo ay nilikha ayon sa kanyang wangis. So, napakaganda mga kapatid. Huwag po tayong maging malungkot, maging mapagpabaya. Huwag po tayong mag-alala. Dahil ang Panginoon ang nakakaalam sa lahat ng ating pangangailangan. At siya na ang magpo-provide nito. Kaya, sa ating pag-aaral sa umagang ito, God really cares for us. We need to be still, trust Him. Kasi nga, anuman ang sitwasyon mo dito sa mundo, may purpose yan. Pinapatibay ka ng Panginoon sa ating mga pananampalataya. Tinitingnan niya ang ating mga puso upang tayo ay mas tumibay sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Dahil kapag yung willingness natin, kung ating isasubmit sa willingness ng Panginoon, dito siya gagawa at kikilos. Magiging karapat-dapat po tayo. Magiging successful po ang gawain na iniatas niya sa atin. Kapag isinurrender na nga natin ang ating mga sarili sa gawain ng Panginoon. Tingnan natin ang mga kapaligiran. Lahat ng ito ay provided ng Panginoon at magagamit natin ito upang mapalaganap ang gawain sa pagliligtas sa tao. Tandaan natin na mahal niya tayo. Hindi niya tayo bibiguin. At anuman ang pagsisikap natin dito sa mundo, ay magiging worth it yan pagdating ng panahon. Kapag tinitingnan mo lamang si Kristo kung ano yung ginawa niya, yun din ang gagawin natin. Pagsikapan po nating maging kagaya ni Kristo, dahil sa buhay natin ngayon ay punong-puno ng kalungkutan, ngunit si Kristo ang magbibigay ng kagalakan sa mga pusong uhaw sa pag-ibig ng Panginoon. Nawa, pagpalain po tayong lahat at isipin nating mabuti na ang pag-ibig ng Panginoon ay pinagkaloob sa atin. At kinakailangan nating tanggapin ito upang meron tayong encourage na gumawa sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.